po si Mama Babes ang nagbabahagi sa inyo ng kaalaman tungkol sa pananahi. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng pattern na pantalon na pambabae. Kasi alam ko po na maraming mananahi pero hindi po alam nila magtabas. Sa video pong ito ay ibabahagi ko po ito sa inyo para matuto po kayo magtabas, lalo na pa yung dati ng mga mananahi, kasi sayang din po. Kasi ang isang mananahi, kung galing ka sa garment, paglabas mo sa garments ay hindi rin po kayo makapanahi dahil hindi po nyo alam magtabas. Kaya po itong video ko to ay ibinahabahagi ko po doon po sa mga marunong na manahi pero hindi pa marunong magtabas. Sana po abangan po ninyo ito. Lalo pa ngayon na marami po ngayon tahiin dahil may uniform po ng DepEd ngayon, bagong uniform. 4 na seat sa bawat isang teacher. Ito pong nakikita nyo sa likod na ito, yan po, uniform na po yan ng mga teacher. Kaya naisipan ko, ibahagi ko na po sa inyo kung paano gumawa ng pattern para matuto na po kayo at pwede na po kayong tumanggap ng tahiin. Sige po, umpisa na po natin. Kapag naggawa po kayo ng pattern, kailangang magguhit po muna kayo ng 2 inches. Bilang allowance po ito sa unahan para kasi may ano pa tayo rito. Ngayon, mula rito, susukat po kayong 1 inch na paha po ito. Ito po, allowance po ito. 1 inch na paha. Dito po niyo itatapat sa allowance kasi pag tinahian po niyo yung paha, bali ito na po yung allowance. Tapos, ang crotch po nito ay 9 inches. Ito po. Tapos, ang haba po nito ay 37 and a half. Ito po, 37 and a half plus 2 inches na allowance sa laylayan. Ganon din po dito. 9 inches po. Tapos yung 37 and a half na length plus allowance sa 2 inches. Pagdating po dito, ito pong tandang ito, ano po kayo na 2 inches. Dito po kayo mag-uumpisa 2 inches. Ito ang pamamaraan ko sa pagtabas ko. Kasi po, ang lahat na cutter ay hindi pare-pareho. Kanya-kanyang pamaraan, kanya-kanyang idea, kanya-kanyang technique. Ito po yun. Mula rito, i-adjust po na 2 inches. Susukatin mo po hanggang doon sa haba. Kukunin po niyo yung kalahati. Ang kalahati po ng 30 and a half is 15 and 1/4. Ito na po. Ganun din po sa kabila. 30 and a half. Tapos 15 and 1/4. Ngayon, kapag nagtabas po ako, ginagamit ko ito square, curve, at saka tape measure. May roller pa po ako. At saka may eraser. Kasi po pag nagkamali ako, ni-erase ko. Kasi kahit anong galing po na isang cutter, hindi pa rin po yun perfect. Minsan nagkakamali pa rin po. Ito po, guguhitan po nyo ito. Yan. Guhit po yan. Siya po yun yung crotch. Ganon din po yung sa tuhod, sa knee. Ito po yung tuhod. Kaya po dun sa pagsukat natin, nakaraang video, yun po ang sinusukat na tuhod. At ito po yung circumference sa laylayan. Ito po yun. At saka yung allowance. Allowance po ito. Pagdating na po rito, magsusukat po ako mula dito sa gilid ng 3 and a half. Ayan po ang 3 and a half.
Kasi po, para may sigurado po akong space rito. Yan po. Tapos, pag nagsukat po ako sa hips, dito sa ganito pong square, dito ko tinitingnan. Ang hips po nito is 36 and a half. So, ibig sabihin, dito ko po, ito pong guhit na ito yan. 36 and a half. Yung kalahati pa ng 36 and a half ay 18 and 1/4. Ito po yun. 18 and 1/4 yan. 18 and 1/4. Ganon din po ito. 18. Hindi po 18 and 1/8. 18 and 1/8. Excuse me, mali. 18 and 1/8. Ito po yun. Hanggang dito rin po, 18 and 1/8 po. Ito. Ngayon, pagdating sa 18, dito po sa, ito 18 and 1/8 rin po ito. Pagdating rito, nag-adjust po ako ng 3/4. 3/4. Ito po ay sarili kong pamamaraan po ito sa pagtabas ng pantalon. O, ito po yun. Pagdating naman po rito sa, tapos ito po yung sa center. Yan po, o. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Dito po yung kinukuha sa, pag sa mahaba, yung, ano po ito, yung hips. Ngayon, yung tanda na yun, susukatin ko po yun dito sa gilid. 9 and a half. 9 and a half. At 9 and a half po rin dito. Oh. Kung ano po ang sukat dito, mula sa side nito hanggang doon, yun po ang kukunin yung sukat dito hanggang sa baba. Para ang guhit po nyo ay pantay. O, ito na po yun. Guguhitan po natin ito. Hanggang po doon sa, kasi ang guhit na yan, napaka-importante po niyan. Pag nagtabas po kayo ng tela. Ayan na po. Pagdating naman po dito sa taas, ito po, mag-adjust ako ng 1/2 inch. Dito po kukunin yung center. Dito po ako kukuha ng waistline. Itong waistline ito ay 29 and a half. Oh, 29 and a half. Kaya dito po kukunin yung 29 and a half. Yung kahalahati ng 29 and a half is 14 and ito po yung 14 and 1/8. Yan po, oh. O, yan po. Ngayon, magdadagdag ako ng 1/2 inch rito. Ito po yung waistline. Sukat po ito ng waistline, 29 and a half. Magdadagdag po ako ng 1/2 inch. 1/2 inch. 1/2 inch ito po. Yun pong guhit na 1/2 inch na yun, ito po, dito po nyo yan itututok. Kasi ito po, o, yan po. Dito po ninyo kukunin yung kurba ng ano yun. 2 and 3/4 po ako pag naglagay ng tanda ng zipper. Ito po. Depende po kasi sa katawan ng tao. Kapag medyo mataba at malaki ang pangangatawan talaga, mataas ang mahaba ang crotch niya, pwede nyo gawing 3. Kung payat naman, pwede nyo gawing 2 and a half. Oh, yan na po. Magdadagdag din po ako dito na allowance. Yan po, allowance. Kaya ang tabas po kung ito, may allowance na po yan. Wala na po kayong idadagdag. Ito po yung center. Ngayon, pagdating dito sa waistline ito, binababa ko po to ng 1/4. Kasi siguro pansin nyo, pag nagsuot kayo ng pantalon,
sa harap ay di ba medyo mababa kaysa doon sa likod. Kaya ang ginagawa ko po pag ganito, ini-erase ko na po yan. Ini-erase ko po yan. Kasi ang susundan po natin na pag nagtabas tayo, ito pong, pero hindi ko na po i-erasein lahat para alam po ninyo kung sakaling panoorin nyo. Ngayon, paano ko kukunin yung hips? Paano ko po kukunin ito? So, sukatan ko pa mula roon. Susukatan po mula dito sa, ito po yung allowance niya. Kasi may allowance na po ito. Pag ganito ang tabas, may allowance na po yan sa tahi. Di na po kayo magdadagdag. Yung hips po ito, ang 1/4 ng 36 is 36.5 po ang hips nito ay 9 in 1/8. Kaya yung 1/8 na sabi ko noon sa una kong mga video, napakahalaga po noon. Ito po. Ayan. Sa laylayan naman po tayo. Sa laylayan. Ang laylayan po nito is 6.5. Ayan po. 6.5. Ang may-ari po nito ay teacher na. Nirekta ko ng tinabas. Ipinakita ko lang po sa inyo para kung sino mang interesado at determinadong matuto ay baka may makpulot na po kayo ritong kaalaman. Yan po, ang tuhod po nito is 16. 16 po, ang tuhod niya is 16. Ngayon, guguhitan na po ninyo ito. Guguhitan na po ninyo ito. Bago po kayo magguhit rito sa taas, ito na mo po, no? Ito muna ang guhitan nyo para mabalansi po nyo doon sa taas. Ito po, oh. Ito na po yung tuhod at saka laylayan. Tapos, medyo islant po ninyo ng kaunti para pag itupin nyo yung ano yun, yung laylayan niya ay hindi po kulubot. O yan po. Tapos ito pong ginagawa ko ito sa harap po ito, itong sa gitna. Ito po ay harap ito. Front po ito. Pati ito front. Ganon din ito, front po ito. Ngayon, yan na po yung ano yun. Ito po yung front rin po ito. Itong sa, yan po. Yan po ang front yan. Tapos pagdating po rito ay di kurba po nyo yan. Ito po yung sa harapan po ito. Harapan. Ngayon, guguhitan na po natin ito hanggang sa ganito. Kapag nagtabas po ako, tinitingnan ko po yung kung maganda ang hugis niya. Kasi yung iba, kung saan ang nakatutok, ay sa nakikita kong iba, basta ganun po. Ako hindi po. Kaya ako nagbabawas ng 3/4 dito para maganda ang hugis ng pantalon. Maganda rin ang hugis pag isinuot na ng may-ari. Maganda. Ayan po. Pagdating po dito sa medyo baba, pagdating po dito sa guhit na ito, saves niya, medyo ano na po yung ganoon. Para maganda ang fit sa binti. O yan po, o. Ganon din po. Dito po. Sa kabila, ganyan rin po. Pasensya na kayo dito sa curve ko po ay senior na rin po yan. Matagal na pong nagserbisyo. Kaya po ganyan. Naputol yan po ng mga anak ko pa noong maliit pa sila. Kaya lang paborito ko po kasi ito. Marami po akong ganito. Kaya lang ito ang paborito ko. O yan na po yung harap. Ito po yung harap. Ang susundap po ninyo rito, ito na magbaba ng 1/4. Kasi ito po yung harap. Yan na po yung harap.
Yan po ang harap nasa loob. Ngayon, sa likod naman po tayo. Sa likod, ito po yung guhit natin kanina. Magda-down kayo ng mga at least mga 3/8. Mula yan dito nakatutok po. Oh. At saka ito po, ito rin po dito yun. Yung ibang gumagawa, ay minsan may nakikita kung pantay sila, ganun. Ako po hindi. Nag-a-adjust po ako rito ng 2 inches. Kapag medyo ang katawan po ay malaki ang hips at malitang baywang, minsan ginagawa po ko itong 2 in 1/4. Depende po ito sa katawan. Ngayon, 2 inches. Tapos ito po yung guhit na po yun, ito po nakatutok na ito rito. Yung ganun, ito po ay yan po ang makatutok. Kasi po, ito ang pagkukunan nyo ng, ito na po yung likod. Back po ito. Ito po yung likod. Dito po nyo kukunin yung sa puwit po ito. Sa puwit. Kailangan po, pag nagguhit kayo sa puwit, wag pong nakadiretso. Kasi ito po yung madaling mapunit. Kapag yan po ay diretso lang pong ganoon, madaling mapunit. Ito na po yung sa likod. Likod po ito. Yan po. Pagdating po rito, ito po pangalawang guhit. Kasi po, ito po yung nag-down tayo ng 1/4. Sa harap po ito. Tanggalin ko na po para di makalito. Kaya pag naggawa kayo ng pattern, kailangan may eraser kayo. Mula rito, magsusukat tayo ng 1/2. Ito po, 1/2. Ang 1/2 na yan, kasama na po yung allowance riyan. Ito po. 1/2. Tapos, dito naman po, susukatin po natin ito. Ito yung lagyan natin na allowance. Susukatin po natin ito hanggang dito sa hips. Ayan, 8/2. Saka po tayo magsusukat dito sa side. Pag nagsukat po ng tip measure, ganito po, para makita po yung maigi. Ayan po, para pantay po. Pag tinahi po nyo ito at saka ito, pinagdugtong na nyo, di pantay po sila. Kasi ibang hugis ng likod, iba yung hugis ng harap. So, ito pong 1/2 na ito ang anuhin po ninyo. Yan, ito po na, guhitan na po nyo ito. Ito po yung likod. Ito, back ito. Pag naggawa po ako ng pattern, ay iisa lang po. Hindi po, yun, may harap, may likod, hindi po isa na po. Nandito na po lahat, yung harap at saka likod. Ngayon, para makuha po nyo yung sukat, yung tama sukat dun sa hips, ito na po. Kukunin po nyo. 9 in 1/8, yung 1/4 ng 36/2. Tapos, dito po kayo kukuha na 36/2. Ayan po. Ito po sa banda rito. Ayan. 36/2. Babawasan po ninyo. Ito po yung allowance. Doon po kayo magtutok. Tanggalin po yung allowance. Ganon din po rito sa side. Ang sukat po niya rito ay dito po. Kasi ito po, allowance po nyo yan. Ito yung kabuuan. Pero ang sukat po nyo, yung sukat na 1/4 ng hips. 9 in 1/8. Tapos, ang kukunin po ninyo ay, ito na lang po yung matitira. Bawasan po nyo ng 1/2 inch bali allowance. Tapos, dito po kayo magsusukat. Ay, dito po nyo kukunin yung hips. 36/2. Ito po ay 36/2. Yan po, 36/2.
36 and a half po yun. 18 and 1/4 po yung kalahati. 36 and a half po. 18 and 1/4 yung kalahati. Ngayon, nagdagdag ako ng 1/4 para po yun sa allowance. Para hindi po masyado masikip. Plus, 1/2 inch na allowance. Ayan po. Ito po yung allowance na. Pagtahian po ninyo. So, dito po ako kukuha na sa, ito po ang sukat na ng hips. Ngayon, dito naman po, kukunin ko po yung waistline. Ang waistline po niya is 29 and a half. So, ibig sabihin, 7 and 3/8. Yan po. Tapos, bawasin, kasi pag nagsukat po kayo, bawasin po yung allowance doon na 1/2 inch. Ganon din po sa kabila. Yung allowance na 1/2 inch, yun po ang tanggalin din po ninyo. Yun po ang kabuuan ng pantalon, ay ng waistline. 7 and 3/8. Tapos, dito po kayo magsusukat, tanggalan rin po niyo ito ng allowance kasi may allowance po ito. Ang waistline po niya ay 29 and a half. Ito po. 29 and a half yung kalahati po. Yan. Nagdadagdag po ako rito ng 2 in 1/4. 2 in 1/4. Ito po. 2 in 1/4. Ang dagdag ko po rito ay 2 in 1/4. Kasi po, dito ko kukunin yung 2 in 1/4 ay ito po yung tax na dalawa. Tapos, yung allowance na 1/2 inch ay nandito na. At yung natitira, ito po yung allowance doon kasi pag pinasadaan po nyo yan, yung pagtila na po ito, at nagpasada po kayo ng paha, medyo na kumakain niya ng kaunti. Kaya yung halos 1/2 inch rito, yun po ang bilang pinakang pakain sa tila para hindi po sumikip. Oh, yan po. Tapos kukunin po niyo paano niyo po makuha yung tax. Susukatin po niyo ito. So, ito po ay 9 and 3/4. So ibig sabihin, ang kalahati po ay ito po 9 and 4 and 7/8. 4 and 7/8 po. Kung paano ko po makuha yung ano po, ito po yung center na kalahati po yan. Kukunin ko po yung tax. Ito po yung gagamitin ko po para diretso. Ayan po. Guguhitan ko po sa gitna. Tapos yan po ang sukatan ko sa tax na dalawa. Ayan po. Oh. Ngayon, ang sukat ko po rito ay 3 in 1/4. Tapos, ibababa ko po magdadagdag po ako ng 1/8. So, 3 and 3/8. Ito na po yun yung tax. Guhitan na po ninyo ng ganoon. Itong guhit po ito, ginuhitan ko pong ito, ay ito na po yung itong guhit na po ito na po yung dinagdag natin rito. Plus yung allowance at saka yung bali pakain dito sa katawan kapag kinapitan na ng paha. So dito naman po tayo. Ang sukat ko po rito ay pag dagdag po ako 1 and 3/4. Depende po sa katawan. Kapag medyo payat ay 1 and a half lang. Pag medyo talagang mataba ay 2 inches. Kasi malalim po yung sa dapat malalim po yung sa banda ng puwit niya. So ito 1 and 3/4 kasi katamtaman ko lang po yung katawan nito. So ngayon, ito na po. Magguguhit na po tayo uli doon sa baba. Ang guhit po rito ay siguro po mga 5/8 po ito.
Kasi po ako nila po nagsusukat, tansyado ko na po yun ang dagdag pag nagguhit po ako riyan. Mga 5/8 po. Kapag 3/4 naman po, sobrang laki na. Kapag half-inch naman po, sobrang liit. Kaya mga 5/8. Lampas po ng kalahating guhit. Ayan po, yung laylayan. Tapos, dito naman po, ito po, naka-point po roon hanggang doon. Ito pong guhit rito, hindi po nyo sigurado pa yan. Kasi susukatin po nyo yung leg. Ayan po. Ito na po yung sa likod po ito, back po yan. Ganon din po ito. Ito po ang back. Ito po. Ito po ang likod. Pagdating rito, ito po yun. Ito po ang likod. Oh. Yan po. Ang likod. Pagdating naman po rito, ito na po yung tanda po natin doon sa hips. At saka ito yung sa waistline. Guguhitan na po ninyo ito. Pero, titingnan po ninyo kung maganda ang hugis o maganda yung kailangan proportion para maganda ang fit. Hindi to pwede na basta guhitan lang po ninyo. Kaya doon po naaanuhan po sa cutter. Kapag magaling ka pong mag-drawing, magaling ka rin pong cutter. Ayan na po. Oh. Susukatin po natin yung leg. Ito na po. Siguro mula rito, mga 3 inches. Yan. Ito po yung leg niya. 20 and a half. Ito po yung leg niya. Yan po. Tapos, dito po yun. Bawasan niyo yung allowance room. Kapag nagsukat po kayo, tanggalin po niyo ng allowance. Kasi itong kabuuan itong pattern ito, may allowance sa po rito. Wala na po kayo dadagdag. Ayan po. Oh. Pag nagsukat po kayo sa hita po ito. O yan po. Tapos, dito rin po, babawasan po niyo yung allowance. Bali 9. Tapos, ito po, dito po, 20 and a half. O yan po, 20 and a half po yan. Ngayon, kung sakaling hindi, kunwari itong ginawa po ninyo, ay hindi nyo makuha yung sa hita, maaaring malaki o maliit, dito po kayo mag-adjust. Dito po, yan po, diyan pa kayo mag-adjust para makuha nyo yung tamang hugis. Pero kailangan, pag nagtabas po kayo, kailangan tingnan po yan kung maganda. Tingnan dito sa baba kung maganda yung pagkahugis niya. Kasi kung dito, baka yung pagkaguhit na ninyo, nakaganon na. Ngayon sa pagsukat nyo ng hita, doon po nyo makukuha yung magandang hugis nito. Kasi dito po kayo mag-adjust. Pero pagdating dito sa guhit nito, wag po kayo na basta ganoon tapos nakaganoon. Hindi po. Titingnan nyo yung hugis ng pantalong kung maganda. Kaya po may kailangan kapag nagawa po kayo ng pattern, ay lagi po kayong may eraser. Ito nga po may eraser. Kaya lang maliit na po. Ito po, ini-erase ko po yun yung lahat na guhit-guhit kong mali. Para hindi magulo pag nagtabas na po ako. Oh, ayan na po ang pattern ng pantalong pambabae. Sa bulsa naman po, ito po. Ang guhit ko po rito, ang sukat ko po rito is 3 and a half. 3 and a half po ito. Doon po ay 4 and 3/4. Sakto lang po yan. Standard po yan sa ginagawa kong bulsa. Ngayon, ang ginawa ko, gumawa po ako ng pattern para hindi po ako mahirapan na magguguhitin para pag nagpagawa sila uli, ito po ang gagamitin ko uli. Parehong pareho po. Kaya po ako ang bawat nagpapagawa sa akin may pattern. Kasi po kung pabalik-balik sila nagpagawa sa iyo at wala kang pattern,
rekta po sa tila, minsan hindi maganda. Minsan, maski anong galing pong cutter, minsan nagmimintis rin po. Iba na yung isang pagkatabas mo, iba na yung isa. Kaya pag may pattern ka, kapag okay na po sa nagpagawa po sa inyo, yun na lang po ang susundan ninyo. Hindi na po kayo mahirapan na magtabas. O, ito po. Itong pattern po ito, kumpleto na, nandito na yung harap, nandito yung likod. Kasi po, pag nagawa ko ng pattern, ganito po. Ngayon, gugupitin na po natin. Para makita natin ang kabuuan ng pattern. Ito po. Pagdating po rito sa tax, maglagay po kayo ng kaunting ganyan eh. Para pag tinahi po ninyo pantay. Kasi pag dinrich po ninyo, hindi po yun pantay. Yan po, pag naggupit ko po kayo ng pattern, ganito po ang paggupit to. Kasi po yan ang harap. Ito ang likod. Ayan po. Ito nga pala, sukatin rin po nyo ang round. Ang round po nito ay 23. Para makuha po nyo yung sukat ng 23, para sigurado po kayo, sukatin nyo yung round. Subali, babawasin po yung sa paha po, 1 inch. Babawasin na po. Ito po yung allowance. Dito po nyo itutok yung 2 inches. Bali, yung 2 inches po yun. Kaya po yung 2 inches. Ito pong 1 inch yung dito sa harap. Itong 1 inch isang sa likod. Ayun po. Ayan na po. Oh. Pag nagsukat po kayo, ganito po ang tip measure para makita nyo rito. Oh. Bawasin rin po nyo yung half inch rito. Para makita nyo kung eksakto yung sukat nyo. Ayan po. 23. Oh, ito na po yung pattern na pambabae. Nandiyan po yung bulsa. Lahat po. Sana po marami po kayong natutuhan dito sa ginawa kong pattern. Madali lang pong gumawa ng pattern. Kaya na po kapag sa mga determinadong matuto at saka lalo na po yung sa mga talaga interesado, matutunan po nila ito. Kasi pagsikapan po nilang matutuhan yan. Kaya sana po meron po ako na itulong sa inyo na paggawa ng pattern. At sa muli po, ang gagawin po natin dito ay tatabasin ko na po ito sa tila. Papakita ko rin po sa inyo kung paano ko ito tabasin sa tila na mismo. Sige po, sa muli. At sana po wag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at saka mag-subscribe.